Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Isa ho sa mga bagay na gusto binantayan ho natin kahapon mga boss, yun ho pagsabi ho ni President Digong. Ito ho yung warning sa mga gabinete niya na ang warning serves for everybody. So it either you have this particular rule, the rule applies to all or none at all. Ibig sabihin ho, itong patakaran kinakailangan sundin. Ito'y para sa lahat o kung kinakailangan, huwag na nating sundin o wala ng patakaran. So kinakailangan sumunod kayo sa patakaran. Sabi ho ni President Duterte kahapon, kunting mali lang sa inyong mga gabinete at sa mga tao ninyo. Kunting mali lang kayo mga gabinete ko na nilagay ko dyan. Huwag nyong gagawin yung mga bagay na malagay kahit mabalot kayo sa kontrobersiya. Sabi ho ni President Digong kasi right away, kung maaaring sabihin, ititiwalag ko kayo, or ibig sabihin, hiwalay na agad tayo. Pero sabi ni President Digong, may kunting bagay na hindi siya pwedeng masisi kasi sa ibaba ng mga department heads, sa mga secretaries, our directors and everybody, yung mga yun ay dapat bantayan. Sino magbabantay? Di sino pa? Taong bayan. Kaya kinakailangan mga bossing bantayan natin kasi yung mga secretary ang magbabantay dyan, yung mga cabinet secretary, si President Digong. Kaya sinasabi, the rules apply to all or not at all. Hindi ho kapareho nun dati. Kung ito ho'y mamarapatin yung pakinggan naman, yung aking sasabihin mga boss, nabalot na sa kontrobersiya kung ano-ano mga sinasabi. Sinabi niya magpapasagasa sa tren. Sinabi niya etong kung anong sinasabi na ang daming mga sinabi. Nagka-leche-leche, nagka-buisit-buisit, naging malungkot, nagalit yung tao, nabalo sa kontrobersiya, yung Secretary Sus Mariosep, ang kapal na mukha na andoon pa, hindi raw sila alis because they're serving the pleasure of the President. No, you're not serving the pleasure of the President, you scumbags na talagang wala na. You're serving yourself and you know too well na hindi kayo sisibakin ng Pangulo dahil konsentidor. Noon yung Pangulong yun. Hindi dito sa President Digong. You know why? Because the guy is permissive. Umaayon. No, hindi lang permissive. Tolerance. High tolerance. Alam niyo, ganon ibig sabihin? Matindi ho yung kanyang siguro sikmura at bituka na walang pakundangan natatanggap ang pinagagawa ng kawalanghiyaan ng kanyang mga gabinete tulad nitong si Abaya, si Alcala at si DBM Secretary, another bokal na magtikintab. Sino pa? Si Abad. Hindi ho ba? Yun ho mga nagbigay ho ng kahiyaan sa mga nakarang administrasyon na ngayon na pumapalakpak doon, karamihan makatsoka rin nila, mga plastic at mahipokrito. Hindi ho ba? Nagagalit ba ako? Hindi, I'm just saying, I'm telling the truth, man. Believe it or not, I don't really care. But as long as I'm gonna tell you this. Alam niyo kasi pag hindi ko sinabi to, ako nang sinungaling. Ngayon mga boss, sabi ni President Digong, kaya ang pagbabantay doon sa ibaba ng mga secretary down to the undersecretaries, down to the assistant secretaries, directors, and the rest of those nasa ibabaw, sa ilalim ng sinasabing departamento, pag nalagay sa kontrobersiya, ang magbabantay dyan, yung taong bayan. In fact, sabi nga ni President Digong, mga bossing, the people should engage with the government. Ang taong bayan ay dapat makialam at magmasid at kung kinakailangan pay attention. You have to look, you have to see, you have to listen to what the government is saying. Ibig sabihin, pakinggan mo, tingnan mo, ay, hindi ba? Pakinggan mo, tingnan mo. Yung mga sinasabi ng mga nasa pamahalaan, lalo-lalo na sa ibaba ng mga department secretary, kasi bakit iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. So ngayon, ang ginawa ho ni President Digong, yun hong mga yung bureaucracia o red tape,
Ito ho'y sinasum up na ho natin kahapon kasi hindi pinag-uusapan sa media ho to eh. I don't know why. Maybe I'm just different sa aking estilo in the way of analyzing and putting everything into one topic. Kaya meron hong Bitag Live. So, listen to this. Cut the red tape. Lengthen yung mga sinasabing driver license from 3 years to 5 years. Instructions ho yan. Make the passport from 5 years kasi ang bilis-bilis ng 5 years to 10 years. Kung kinakailangan pa 20 years, who cares? Mga tao yan eh. Yan ang sinasabi natin. Kayo ang boss ko. Hindi yung mama na, wag mo nang sasapakin kita pag pinilay mo yung, kayo ang bot ko. But-buting ko mukha nyo eh. Hindi ba? So, kaya ito hong instructions ni President Digong sa mga tao na kung maaari, pakiusap din, mga bossing, kulang na lang. Ako na, kung sakaling malagay sa kontrobersi at mapapahiya ako dito sa mga kabinete ko, you better watch out. Warning. So, alam na mga kabinete yan na hindi lang pwedeng ipahiya si President Digong. Because the guy walk his talk and walk the walk. Hindi ho yung puro talk and talk and talk and talk and talk and talk. Puro talk-talk. Tinutok-tok na yung kukote. Ngayon, mga bossing, kaya ang instructions, let's cut away the red tape. Let's cut away, tanggalin niya mga red tape, bureaucracia. In fact, doon ho lumabas yung human factor na aking nakita ho kay President Digong kahapon. Pinagmamasdan ko yung kanyang boses na talagang, alam niyo ho kasi ako, since I am a communicator, isa akong communicator, isa akong media, itong investigative media and analytical media. I always analyze the person speaking and talking using the communication such as the tonality, the voice, and the facial expression. Napapansin niyo ba na kahapon siya? Hindi ko talaga gusto. Masakit sa aking kalooban. Yung nakikita niya mga pumipila-pila, mga bossing. Yung mga pumipila para kumuha ng passport, mga boss. Yun ho mga bagay na to. Na wala sa prompter ko't hinahanap ko ngayon. Sige, para magdidigong ako. Lintek. Sige, di bale. Nasabi ko na kagabi to. Itong mga boss na to, marami ho kasi nasa ni mga taga-Cotabato pumupunta ng Davao para lang makakuha ng passport. Ngayon, itong nasa SM Davao, Showmart Davao, marami ho dyan nauulanan, naiinitan, nag-aantay sa labas, gabi pa lang, natutulog kung saan-saan, wala silang matirahan. Ito ho yung pinaka-emotional part na sinasabi ni Digong, kumbaga, his heart bleeds. Hindi ho yung yellow bleeding heart para sabihin, tigil na to. Kumbaga, Secretary Yasay ng Department of Foreign Affairs. I want this to make it na kumaari. I do not want to see anymore. Ayaw ko nang makita mga pila na yan. Natutulog kung saan-saan, na araw, naiinitan. Lalo-lalo na sa satellite office ng DFA. Diyan sa SM Mall, yung mga tao, gabi pa lang natutulog kung saan, sa mga cardboard boxes kasi wala ho silang matirahan para lamang makakuha ng passport. Tapos, maya-maya, mga ilang tulog lang, siguro ilang birthday mo lang, tapos expired na. Kaya, kumaari, yung mga passport na yan, going 10 years. Doon ko ho nakita, doon nakita yung puso ni President Digong sa mga malilit na kababayan ho natin na para sabihin, ayaw ko na. Ito yung masakit talaga sa kalooban ko na makita to. So, you see, nakikita niyo ho talaga yung the human side. Ito yung sinasabing matapang. Talagang hindi ka sasantuhin. Pero there's a softer side ng presidente na maybe the media is not listening o maybe iba lang aking mata. Bagamat ako'y naka-sunglass, hindi ako duling. Mahina lang ang aking optic nerve sa mga ilaw ho sa harap ko kung kaya't marami nagtatanong bakit. Pero pag ako'y nasa opisina, iba na ho yung aking ginagamit na salamin. Sinlinaw ng sikat ng araw. Kaya nakikita ko pati yung pananalita, naobserbahan ko yung delivery ni President Digong, yung diin ng kanyang pagsasalita, yung casualness ng kanyang delivery, yun hong sinasabing the tonality, the voice, and the body language, and yung kanyang kamay na parang nakikita mo na sakit talaga, yung may diin.
And I was watching na kung tutulo ba o nagmo-moist na basa-basa ng kanyang mata. Because I can see it from the distance. He is controlling his emotions.